Ito na yung mga nakuha nating mga cuttings, mga kaubas. So ito binabot ko muna sa may tubig na may fungicide at rooting hormone, mga kaubas. Nakakuha tayo ng 2 bundle. So ito yung variety ko na isa. Ito yung bunga niya ay green, pero pag nahinog ito, nag-iiba na yung kulay. Ang kulay na yon, basta makikita nyo dun sa mga na-upload kong mga video kung ano yung kulay nito pagka ito ay nahinog na. Ang tawag nila dito ay inabiad, pero sa English ay white grapes, mga kaubas. Hindi ko talaga alam kung ano talaga yung totoong variety nito. Ito naman, mga kaubas, ito yung black grapes. Pagka ito ay hindi pa hinog, kulay green siya, pero pagka siya ay nahinog na, nagiging black na siya yung kanyang bunga. Ang tawag nila dito ay inab aswad. Ang English nun, mga kaubas, ay black grapes. So ganun lang yung tawag nila dito, mga kaubas. Kung tatanungin nyo kung nasaan ako, ay nandito ako sa Saudi Arabia, dito sa Shamrock, Al-Baha, mga kaubas. So ito yung pag-uusapan natin, mga kaubas, dahil napakarami ng gusto talagang makapag-avail nitong aking mga varieties dito. So susubukan natin itong ipa-ship sa inyo, mga kaubas. Ipapadala ko sa inyo doon sa mga gusto lamang ng makapag-avail nito talaga. Kasi hindi naman sa pinagmamayabang, mga kaubas, ay kung panonoodin nyo yung mga previous video ko, ay napakarami talaga nitong bumunga at napakasasarap ang bunga nito, mga kaubas. Magkaiba sila ng lasa, pero parehas lang na masarap talaga yung lasa niya, matamis. Pang ano talaga to, mga kaubas, ang tawag doon, table grapes. So ganito, mga kaubas, ang gagawin natin kung sakali gusto nyo talagang makapag-avail nito, ganito ang gagawin ko, mga kaubas. Bubuhayin ko muna siya dito ng siguro 2 to 3 months, yung mayroon na talaga siyang mga ugat na magugulang na at malaki na yung sanga niya, magulang na rin yung sanga niya, para pag nakarating sa inyo ay sigurado siyang makasurvive, mga kaubas. Kasi nasubukan ko na yon, na ang ginawa ko dito, pinaugat ko muna, tapos nilagay ko sa plastic, nilagyan ko lang ng ang tawag doon yung kukupit, mga kaubas. Nabuhay siya after ng 3 weeks, mga kaubas. So kung ang shipping, mga kaubas, nagtatagal siya ng 2 weeks or more than 2 weeks, na ng 3 weeks, 1 month, makakasurvive pa rin siya, mga kaubas, kasi mayroon siyang kasamang kukupit dun sa kanyang ugat. At kunwari bumili ka ng dalawang piraso, isa, ganon, 3, sasamahan natin yun ng kalos naman, mga kaubas, na cuttings. Tulad nitong cuttings na to ay babalutin natin ito ng kukupit or tissue sa kanyang pinakapuno. Tamang tama, mga kaubas, kasi na pagdating sa inyo ay sakto lang amang na uugat na siya. Kasi ang kalos, mga kaubas, ay nagsisimula yan na umugat ng nasa 15 days, 2 weeks, mga kaubas. Pwede na yun na itanim sa plastic bag ng 21 days. Marami na siyang ugat nun, mga kaubas. So ganun, para sigurado tayo na mayroong makapag-survive. Kung hindi man makapag-survive yung ating gagawing beer rooted, pagkasakali may makasurvive naman dun sa isasama nating kalos, mga kaubas. So ganun yung ating gagawin. Kung pagdating naman sa price, mga kaubas, ay doon na lang natin pag-usapan doon sa aking Facebook page. Message nyo ko doon, magpalista muna kayo doon sa akin, nililista ko na lang kung sino yung mga gusto talagang makapag-avail nito, pero limited lang, mga kaubas.
baka 20 pesos lang o 20 na katao yung aking bibigyan muna, kasi susubukan muna natin, baka kasi bawal naman sa custom yung masyadong marami. Tsaka pagdating dun sa charge, kung ipapaship ko siya, kung 20 na subscriber natin yung bibili, ay baka kulang naman yung sahod ko na pambabayad lang sa charge. Siyempre hindi ko naman hindi tulad sa Pilipinas na pwede nyo munang ipadala muna yung fee bago ko ipadala ito mga kaubas. Anong tawag doon, kayo nang bahala. Basta ang gagamitin ko muna ay yung sa manggagaling muna sa sweldo ko, dahil hindi naman kalakihan yung aking sinasahod dito. So ganun mga kaubas, mag-suggest din kayo kung ano yung mas magandang gagawin na mas makakasurvive sila pagdating sa Pilipinas. Ipapa-air freight natin to mga kaubas, na wag na natin sa cargo, kasi mas matagal yun, inaabot yun ng 45 days to 50 days. Pag sa air freight 2 weeks, more than ganun lang mga kaubas. So pwede pa siyang makakasurvive talaga siya mga kaubas, pero subukan muna natin sa 20 pieces, pero sasamahan natin yun ng kalos mga kaubas. So message nyo lang ako at mag-suggest kayo kung ano yung mas magandang gawin, or kung mayroon kayong mga kaibigan, mga kamag-anak na malapit dito sa akin, na malapit na sila umuwi sa Pilipinas, magbabakasyon sila, ay sabihin nyo na dumaan muna dito at bibigyan ko sila ng cuttings na dadalhin nila sa inyo. Kasi matagal ko nang iniisip to mga kaubas, kaya lang nagdadalawang isip kasi ako, dahil hindi ako basta-basta kasi nakakaalis dito sa aking trabaho, at saka napakalayo yung LBC dito, 264 kilometers ang layo. Sa taxi pa lang nun mga kaubas ay aabot na ng mga kung sa piso, nasa 3,000 ng bayad sa taxi. One way lang yun mga kaubas, kaya hindi ako hindi ko na siya natatry na magpa-shift. So yun mga kaubas, ay kayo na bahala. Kung gusto nyo talaga na makabili nito, ay i-message nyo lang ako at pag-uusapan natin kung ano yung pinapagandang gagawin mga kaubas. Kung mayroon mang hindi ako nasabi, ay comment nyo na lang mga kaubas. Itanong nyo na lang doon sa aking Facebook page. So dito, follow nyo lang ako sa Facebook page ko para makapag-usap tayo mga kaubas. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta nyo. Bye bye.